Mga kapatid sa pananampalataya, sa video na ito tayo'y magtitipon-tipon sa panalangin. Buo ang puso at pusong handang lumapit sa presensya ng Panginoon. Isang panalangin ng pag-aalay, ng proteksyon, at pagpapala. Isang panalangin gamit ang makapangyarihang Salmo 127. Isang mensahe ng Diyos para sa mga magulang, sa mga anak, at sa mga pamilyang nagnanais ng kanyang gabay at biyaya. Bago tayo magsimula, tahimik nating buksan ang ating puso. Lumapit tayo sa Diyos na may takot at paggalang, sapagkat naririnig niya ang hinaing ng bawat pusong naghahanap sa Kanya. O Amang makapangyarihan, Diyos na lumikha ng langit at lupa, kami po ay lumalapit ngayon sa inyo ng may kababaang loob. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, inilalapit namin ang aming mga anak, mga biyayang nagmula sa iyo. Pakinggan mo po ang aming panalangin ngayon. Sinasabi sa Salmo 127, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang paggawa ng mga tagapagtayo nito. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, walang kabuluhan ang pagbabantay ng bantay. Panginoon, inaamin po namin na wala kaming kakayahan na protektahan ang aming mga anak kung hindi ikaw ang magtatanggol sa kanila. Ang mundo ay puno ng panganib, tukso, at kadiliman, ngunit ikaw ang aming ilaw. Kaya't sa oras na ito, tinatawagan ka namin, O Diyos ng Israel. Kaming mga magulang ay sumasamo sa iyong pagkalinga. Ama, binubuksan namin ang aming tahanan sa iyo. Gawin mong banal ang bawat sulok nito. Ang aming mga anak ay iyong pag-aari, kaya't inihahandog namin sila sa iyong mga kamay. Panginoon, palakasin mo sila, ilayo sa tukso, at ibalot mo sila sa iyong banal na proteksyon. Sa bawat hakbang ng kanilang buhay, gabayan mo po sila. Ipadama sa kanila ang iyong presensya sa eskwelahan, sa daan, sa kanilang mga pangarap at pagpapasya. Huwag mo pong hayaang maligaw sila sa daan ng kasamaan. Ihatid mo sila sa daan ng katuwiran, sapagkat ikaw lamang ang tunay na daan, katotohanan, at buhay. O Espiritu Santo, bumaba ka sa oras na ito. Dumaloy ka sa bawat bahay na nanonood ng panalangin ito. Punuin mo ang puso ng mga anak ng iyong kapayapaan, katalinuhan, at pagmamahal sa salita ng Diyos. Bigyan mo sila ng takot sa iyo na siyang pasimula ng karunungan. At sa amin namang mga magulang, turuan mo po kaming maging huwaran sa aming mga anak. Ang aming salita, kilos, at puso ay naway maging patotoo ng iyong kabutihan. Linisin mo po kami sa aming mga kasalanan, upang hindi kami maging hadlang sa paglago ng aming mga anak sa pananampalataya. O Diyos, pagpalain mo ang bawat pamilyang nananalangin ngayon. Ang aming mga anak ay mga binhi ng iyong kaharian. Lumago nawa sila sa grasya, katotohanan, at kabanalan. Sa gitna ng mundong ito, gawin mo silang ilaw na magniningning para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming simula ng panalangin. Panginoon, manatili ka sa aming piling habang kami nagpapatuloy. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming taimtim na panalangin. Amen. Paglalim Essay Salmo 127 pagkilala SAMGA, anak bilang pamana. Ang mga anak ay pamana mula sa Panginoon. Sila ay gantimpala mula sa Kanya. Salmo 127:3. O Diyos na buhay, tunay ngang ang mga anak ay hindi lamang bunga ng laman, kundi biyaya at regalo mo sa amin. Hindi sila aksidente. Ang bawat isa sa kanila ay may layunin, may tawag, at may plano ka para sa kanilang buhay. Kaya't kami po ngayon ay buong pusong nagpapasalamat sa bawat batang ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami kung minsan ay kinikilala naming sila bilang sa amin lamang, na para bang kami ang may kontrol sa kanilang kapalaran. Ngayon, binabawi po namin ang pag-aangkin at inilalagak namin sila sa iyong mga kamay. Ikaw ang tunay nilang Ama. Ikaw ang nakakaalam ng bawat hibla ng kanilang buhok, bawat tibok ng kanilang puso, bawat pangarap at hinanakit ng kanilang kalooban. Gaya ng isang mamamanang may mga palaso sa kanyang kamay, nais naming ihanda ang aming mga anak para sa labanan ng buhay. Ngunit paano namin sila maihahanda kung hindi mo kami tuturuan? O Diyos, ibig po naming maging matatag ang kanilang pananampalataya. Nais naming maging masipag sila, mapagmahal, marunong gumalang, at higit sa lahat, may takot sa iyo. Panginoon, sa mundong ito na maraming tukso, social media, maling impluensya, mga kaibigan na maaring humila sa kanila palayo sa iyo, hinihiling po namin ang iyong banal na interbensyon. Ipadala mo ang mga anghel upang bantayan sila araw-araw. Gamitin mo ang bawat sitwasyon sa kanilang buhay upang mapalapit sila sa iyo. At kung sila'y naliligaw, O Diyos, hilahin mo sila pabalik. Huwag mong hayaang mawala sila sa dilim. Ang puso ng bawat magulang ay nasasaktan kapag nakikitang nalilihis ng landas ang kanilang anak. Kaya't kami lumuluhod sa harap mo ngayon, humihiling ng isang himala,
isang pagbabalik loob, isang pagising ng kanilang espiritu, isang tunay na pagkakilala sa iyo. O Ama, bigyan mo kami ng karunungan upang palakihin sila ng may disiplina at pag-ibig. Ang aming mga salita ay naway maging inspirasyon, hindi sugat. Ang aming mga panalangin ay naway maging gabay, hindi sumpa. At ang aming presensya ay naway maging pugad ng kapayapaan, hindi pagkakawatak-watak. Panginoon, dinudulog din namin ang mga anak na nasa malalayong lugar, nasa ibang bansa, lumayo sa aming tahanan, o nawalan ng komunikasyon. Sa kabila ng layo, ikaw ang Diyos ng pag-abot. Hawakan mo sila, protektahan mo sila, at itanim mo sa kanilang puso ang alaala ng iyong pagmamahal. Ito po ang aming dasal, O Diyos. Hindi kami mapapagod na manalangin para sa aming mga anak. Sa bawat paghinga, kasama ka. Sa bawat gabi, ipinagkakatiwala namin sila sa iyong mapagkalingang kamay. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi natutulog, at ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Panalangin ng pagpapala pagtatanggol SAMGA anak. O Diyos na aming matibay na muog, ngayon ay nilalapit namin ang aming mga anak sa iyong trono ng biyaya. Kailangan po nila ng proteksyon, hindi lamang pisikal kundi higit sa lahat, espiritual. Sa mundong puno ng mga panganib, ikaw lamang ang aming kaligtasan. Sa ngalan ni Jesus, itinatayo namin ang panalangin ng pagtatanggol sa aming mga anak. Itinataas po namin ang kalasag ng pananampalataya para sa kanila. Hinaharang namin ang bawat sumpa, masamang panaginip, espiritu ng pagkalito, paghihimagsik, o imoralidad na maaaring gustong lamunin ang kanilang espiritu. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat bitag ng kaaway. Panginoon, binyayaan mo kami ng Salmo 127 upang ituro sa amin na ang pagtatayo ng buhay ay walang kabuluhan kung wala ka sa sentro. Kaya ngayon, isinasama po namin ang aming mga anak sa pundasyon ng pananampalataya. Huwag mo pong hayaang mawalay sila sa iyo. Yukit mo ang iyong salita sa kanilang mga puso gaya ng isinulat mo ito sa bato kay Moises. Bigyan mo sila ng kaalaman at karunungan mula sa langit. Sa bawat hakbang nila sa paaralan, sa unibersidad, o sa trabaho, ikaw ang maging tagapayo nila. Ibigay mo ang tamang desisyon sa gitna ng tukso. At kung sila man ay madapa, Panginoon, dalhin mo sila pabalik sa iyong bisig na puno ng grasya at habag. O Espiritu Santo, buksan mo ang mga mata ng aming mga anak. Maraming tinig sa mundo, tinig ng kasikatan, kayabangan, karangyaan. Ngunit ang nais naming marinig nila ay ang iyong tinig, ang tinig na nagbibigay ng kapayapaan. Turuan mo silang makinig, hindi lamang sa tenga, kundi sa puso. At kami namang mga magulang, Panginoon, bigyan mo ng kapayapaan ang aming mga isip. Sa bawat gabing hindi kami makatulog dahil sa pag-aalala, palalahanan mo kami na ikaw ang Diyos na hindi natutulog. Ibigay mo sa amin ang pananampalatayang mas malalim kaysa takot. Sapagkat ang panalangin ng isang magulang ay makapangyarihan kung ito'y tapat at taos puso. Panginoon, kung may mga anak sa panahong ito na nalululong sa bisyo, sa maling barkada, o nawawalan na ng pag-asa sa buhay, dinudulog po namin sila ngayon. Pakinggan mo ang iyak ng kanilang puso. Ipadama mo sa kanila ang iyong yakap, O Diyos. Ipaglaban mo po sila sa larangan ng espiritual. Ang kanilang buhay ay mahalaga. Hindi pa huli ang lahat. Idinadalangin din namin ang mga batang may sakit, pisikal man o mental. O Diyos ng kagalingan, hawakan mo po sila ngayon. Sa bawat chemotherapy, sa bawat gamutan, sa bawat gabi ng lagnat at sakit, ipadama mo na hindi mo sila iniwan. Sa pangalan ni Jesus, idineklara namin ang kagalingan at kalakasan. Walang sakit na mas makapangyarihan kaysa sa iyong dugo. At sa mga batang tila nakakalimot na sa panalangin, O Diyos, ikaw ang bumuhay muli sa apoy ng pananampalataya sa kanilang puso. Ibalik mo sila sa altar. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan na higit pa sa gadgets, teknolohiya, at mundo. Nais ka naming maging una sa buhay nila. Ito po ang aming sigaw. Panginoon, iligtas mo ang aming mga anak. Panalangin ng kapayapaan direksyon, kanilang buhay. Ama naming nasa langit, ngayon ay hinihiling namin hindi lamang ang proteksyon, kundi ang malinaw na direksyon para sa aming mga anak. Sa bawat desisyong kanilang haharapin, mula sa pagpili ng kurso, propesyon, kaibigan, at maging sa pagpili ng kabiyak sa buhay, ikaw po ang kanilang maging gabay. Hindi po madali ang daan ng kabataan. Marami silang pangarap, ngunit minsan ay nalilito, natatakot, at nawawalan ng pag-asa. Kaya't sa oras na ito, binubuhos namin ang aming panalangin sa iyo, Panginoon. Kayo ang liwanag sa gitna ng dilim. Sa bawat tanong nila, kayo ang sagot. Tulungan mo silang makakita, hindi lamang sa kung ano ang maganda sa mata, kundi sa kung ano ang tama sa iyong paningin.
Bigyan mo sila ng puso na marunong maghintay sa tamang panahon. Huwag silang padalos-dalos sa desisyon. Sa halip, ituro mo sa kanila ang kahalagahan ng pananalangin at paghihintay sa iyong kalooban. At kung sila'y dumaan sa kabiguan, tulad ng bagsak sa klase, pagdanggi sa trabaho, pagkasawi sa pag-ibig, Panginoon, yakapin mo sila. Huwag mo pong hayaan na ang kabiguan ay maging dahilan upang sila'y lumayo sa iyo. Sa halip, gamitin mo ang bawat sakit upang mas mapalapit sila sa iyo. Itinataas din po namin ang kanilang mental health. Maraming kabataan ngayon ang nalulumbay, nakakaranas ng anxiety, depression, at pagod sa puso't isipan. O Panginoon ng kapayapaan, tulungan mo po sila. Palayain mo sila sa tanikala ng takot at pangamba. Ibalik mo ang sigla sa kanilang kalooban. Ibigay mo sa kanila ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, idinadalangin din namin ang kanilang kinabukasan. Nais naming maging matagumpay sila, hindi lamang sa larangan ng material na bagay, kundi higit sa lahat sa larangan ng espiritu. Bigyan mo sila ng masidhing pagnanasa na pagsilbihan ka. Ilayo mo sila sa daan ng kayabangan, kasinungalingan, at kasakiman. Ituro mo sa kanila ang tunay na yaman, ang yaman ng pagkakaroon ng relasyon sa iyo. Itanim mo sa kanilang puso ang pagiging kontento at mapagpasalamat. At sa bawat tagumpay na kanilang mararanasan, turuan mo silang tumingala at magpasalamat sa iyo, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling din po namin na balutin mo sila ng iyong espiritu. Gawin mo silang matapang sa paninindigan, mahinahon sa pagtuturo, at matatag sa pananampalataya. Sa mundong puno ng kaguluhan, nais naming sila'y maging tagapagdala ng kapayapaan, pag-asa, at katotohanan. O Diyos, ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na kami. Alam naming ikaw ang gumagawa, gumagabay, at gumagaling. Hindi man namin kasama palagi ang aming mga anak, ngunit ikaw ay hindi kailanman lumalayo. Sa bawat sulok ng mundo, kasama mo sila. Sa iyong mga palad, nakaukit ang kanilang pangalan. Ikaw po ang tunay nilang tahanan. Amen. Panalangin para SAMGA, Magulang AT Yenji, kanilang papel Essay Paghubog ng MGA Anak. Panginoon, sa bawat panalangin para sa aming mga anak, hindi rin po namin nakakalimutang humingi ng tulong para sa aming mga sarili. Mga magulang na inyong tinawag upang maging tagapangalaga ng mga kaluluwang ito. Madalas kami napapagod, nalilito, at nawawalan ng direksyon. Ngunit sa inyo kami humuhugot ng lakas. Ama, itinuturing naming isang banal na tungkulin ang maging magulang. Hindi ito madali, ngunit sa tulong mo, ito'y nagiging makabuluhan. Ipanalangin mo po kami na maging matiyaga sa pagtuturo, hindi mapanghusga sa pagkakamali ng aming mga anak, at higit sa lahat, maging larawan ng iyong pagmamahal sa aming tahanan. O Diyos, huwag mong hayaang ang aming pagkukulang ay maging dahilan ng pagkakawala ng aming mga anak. Sa halip, gamitin mo ang aming mga kahinaan upang mas umasa kami sa iyo. Sa bawat sigaw ng galit, palitan mo ng salita ng kaaliwan. Sa bawat katahimikan na dulot ng tampo, punan mo ng kapayapaan. Turuan mo kaming makinig, hindi lamang magsalita. Turuan mo kaming umintindi, hindi lang humusga. At higit sa lahat, turuan mo kaming magtiwala, hindi sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong makapangyarihang plano para sa kanila. Bigyan mo rin to kami ng lakas ng loob na ipanalangin ang aming mga anak araw-araw. Huwag naming balewalain ang kapangyarihan ng panalangin. Sapagkat sa tuwing nananalangin kami, gumagalaw ka. Hindi man agad namin makita ang resulta. Alam naming sa likod ng bawat dasal ay may himalang inaayos ka, Panginoon. O Espiritu Santo, ikaw ang maging ilaw sa bawat tahanan. Palakasin mo ang relasyon ng mga magulang at anak. Sa panahong ang komunikasyon ay madalas napuputol dahil sa teknolohiya, social media, at abalang buhay, ikaw ang maging tulay. Buuin mo ang mga pusong wasak, papagtagpuin mo ang loob na nalayo. Panginoon, idinadalangin din po namin ang mga magulang na may anak na may kapansanan. Ipadama mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang bawat araw ng sakripisyo ay hindi nawawala sa iyong paningin. Palitan mo ng lakas ang bawat luha, ng pag-asa ang bawat pagkabigo. Sa gitna ng lahat, ang kanilang anak ay may dakilang layunin sa iyong kaharian. Itinataas namin ang mga single parents, mga inang umiyak sa gabi, mga amang kayod ng kayod para may maibigay. Panginoon, ikaw ang kanilang katuwang. Palakasin mo sila, pagpalain mo sila, at ipadama mo na kahit anong hirap, hindi ka kailanman lalayo. At para sa mga magulang na iniwan o pinabayaan ng kanilang anak, O Diyos ng kaayusan, ibalik mo ang relasyon. Sa ngalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat espiritu ng tampo, galit, at pride. Itanim mo sa kanilang puso ang pagpapatawad at pagbabalikan.
Sa iyong mga kamay, O Diyos, isinuko namin ang aming pagiging magulang. Gamitin mo kami bilang kasangkapan sa pagbabago ng aming mga anak. Huwag kaming payagang bumitaw, at huwag mong hayaan na mapagod kami sa panalangin. Sapagkat ang pananalangin ay pag-ibig na hindi sumusuko. Sa iyong biyaya, ang aming pamilya ay patuloy na lalakad sa ilaw ng iyong salita. Mga kapatid, ngayong narinig natin at sama-samang isinambit ang panalangin batay sa Salmo 127, naway tumimo ito sa ating puso. Walang kabuluhan ang anumang pagsisikap kung hindi ang Diyos ang siyang nasa sentro nito. Ang ating mga anak ay hindi simpleng regalo lamang. Sila ay pamana, mga kaluluwang ipinagkatiwala ng Diyos, at kailangan nating ipaglaban sila sa panalangin araw-araw. Sa panahong mabilis ang takbo ng mundo, at sa dami ng tinig na gustong agawin ang atensyon ng ating mga anak, dapat tayong mga magulang ay maging matatag na muog ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng panalangin, nililikha natin ang isang espiritual na bakod sa kanilang paligid. Hindi ito nakikita ng mata, ngunit ito'y tunay na kapangyarihan mula sa langit. Kaya kapatid, huwag kang panghinaan ng loob kung ang iyong anak ay naliligaw ngayon. Huwag mong isuko ang laban. Dahil habang may panalangin, may pag-asa. At ang Diyos na lumalang sa kanila ay tapat. Ang kanyang mga pangako ay hindi nababago. Maging inspirasyon ka sa iyong anak. Ipagpatuloy mong itayo ang iyong tahanan, hindi sa yaman ng mundo, kundi sa salita ng Diyos. Ituro mo sa kanila ang dasal. Turuan mo silang makinig sa tinig ng Panginoon. At higit sa lahat, ipanalangin mo sila sa bawat sandali. Sa umaga, sa gabi, sa gitna ng unos. Sapagkat ang isang anak na pinalaki sa dasal ay magiging haligi ng isang makadiyos na lipunan. Ang isang batang kilala ang Diyos ay magiging ilaw sa madilim na mundo. At ang isang pamilyang nagkakaisa sa panalangin ay hindi kailanman matitinag ng unos. Huwag mong sukuan ang iyong panalangin. Hindi mo kailangang maging perpektong magulang. Ang kailangan mo lang ay isang pusong bukas sa Diyos, handang manalangin at handang sumunod. At kapag ginawa mo ito, maniwala ka, may mangyayaring himala. Ito ang aral ng Salmo 127. Hindi mo kailangang gawin ang lahat mag-isa. Kasama mo ang Diyos. At kapag siya ang kasama mo, siguradong tagumpay ang iyong pamilya. Kung nadama mo ang presensya ng Diyos sa panalangin ito, ipagpatuloy mong ipanalangin ang iyong pamilya araw-araw. Ituro mo ito sa iyong anak. At ibahagi mo ang panalangin ito sa iba. Sapagkat baka ito na ang panalangin hinihintay nila. Salamat sa panonood ng video na ito. Hinihiling namin na mag-subscribe ka sa aming channel at i-like ang video na ito. I-click din ang notification bell para ma-update ka sa aming mga bagong upload. Hanggang sa susunod na panalangin, kapatid, naway pagpalain ka ng Diyos.